Amen. So, good morning po. Kayo po ay masaya. Amen. Amen. Kailangan mo tayo maging masaya sapagkat tayo pinaglilingkod sa Panginoon. Sa oras po ito, no po? Kaya sa buhay po natin, no, sa ating paglapit sa Kanya, ay tingnan po natin ano ba yung purpose. Bakit tayo nandito? Bakit tayo umawit? Bakit tayo nananalangin? Bakit tayo nakakapakinig ng mga awit ni Makalangin? It's all yung reason po natin lahat ay para purihin ang Panginoon. Para pasalamatan siya at ito nga po sa oras po ito ay ihahayag po natin ang salita ng Panginoon. Tawa, ito po yung ating pakinggan sa ating po mga buhay ay i-apply po natin. Buksan po natin ating mga Bible in the book of Judges. Judges chapter 2 and verse number 10. Judges chapter 2 and verse number 10. At bigyan nyo lamang po kung ng kunting minuto para ipaunawa po sa atin na nagustuhan mo ng Panginoon. Judges chapter 2 and verse number 10. Sabi po ng banal na kasulatan, sabay-sabay po natin bigkasin. Judges chapter 2 and verse number 10, ready to begin. And all that generation, wait lang po sa dito. Judges chapter 2 and verse number 10. Sige, and also all that generation were gathered. Ready, begin. And also that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. Kahit lahat ay po sa din manalangin. Ama naming Diyos, ang magpalad at hila sa lahat. Kami po, O Diyos, ay patuloy na lumalapit, O Diyos, at papakumbaba sa inyo pong habag at biyaya. Kami po nakakapagpatuloy. Maraming salamat, O Diyos, sa mga ulit natin nakawin. Uwiin natin ang pakinggan. Nawa, O Diyos, sa buhay pa ng bawat isa sa aming pagtawa. Ay makita niyo po kami na kami po nagtitinto po. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkabasa po ng inyong po mga salita na aming pagpulay-bulayan sa oras po ito. Ang aming po ngayon kadalangin, O Diyos, kung saan po ng Espiritu, kung bilis po sa aming pong kalangitan. Dalangin po, O Diyos, sa patuloy bigyan niyo po lahat kami ng tamang Espiritu. Iwasin niyo po ang gawa po ng aming kaaway at lahat po ng aming paggawa sa oras po ito ay maging natanggap-tanggap po, O Diyos, sa inyong pong paanan. Sa inyong pong papuri, sa inyong pong pasasalamat. Dahil kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bisbisilan po. So dito mga kapatid, nabasa po natin na yung kagustuhan po ng Panginoon sa buhay po natin. Nandito mga kapatid, meron po pagkakataon sa mga Israelites na dumating po yung punto maraming tao na hindi na alam ang Diyos. Gusto kong pasilip po natin mga kapatid dito yung word na ito na there arose another generation after them which knew not the Lord. May lumipas, may sabihin natin umusbong ng mga tao, lupon ng mga tao na hindi nakilala ang Diyos. Dumating po yung punto ito mga kapatid na yung mga tao na hindi na nila naturuan, yung mga next generation, na sila'y manalangin, na sila'y magsimba, na sila'y makinig at maglingkod sa Panginoon. At alam niyo po ba mga kapatid, ito po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. Maraming mga tao, hindi na talaga kilala ang Diyos. Kilala lang nila ang Panginoon kapag may kailangan. Kilala lang nila ang Panginoon mga kapatid kapag sila ay may karamdaman. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid sa buhay po ng bawat isa, kilala mo ba talaga ang Panginoon? Andito ka ba talaga para maglingkod sa Kanya? Maraming mga tao mga kapatid, pansinin po natin, hindi na talaga napapakita ang kanilang pagmamahal sa Panginoon. Yung bang kanilang pagmamahal ay pakunwari. Kaya nga lang sinasabi mga kapatid, mahal mo ba talaga ang Diyos? Kasi ang Diyos, mahal niya tayo. Nakikita niyo ba yung picture sa baba? Meron po dyan mga kapatid na isang kamay na nakapako. Sabi nga po mga kapatid, 1 cross, 3 nails. Isang cross, 3 pako. Na po, kapag pinag-add yun, ano po yung equals? Forgiven. Pinatawad. Could you imagine, tignan po natin, pansinin po natin yung pagmamahal ng Panginoon. Na dahil sa pag-ibig niya sa tao, mga kapatid, bagamat ang tao makasalanan, bagamat ang tao matigas sa ulo, bagamat ang tao lagi nakakalimutan ng Diyos, but could you imagine, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Ano ginawa ng Panginoon, mga kapatid, dahil sa kanyang kagustuhan, para tayo iligtas, para tayo magkaroon ng daan patungo sa langit. Ano pong ginawa niya? Diyos siyang nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo. Pinasal niya yung krus na mabigat. Mga kapatid, siyang nasaktan, siyang napalo. Dapat tayong papaluin, dapat tayong sasaktan sapagkat tayo maraming kasalanan. Marami tayong pagkukulat. Pero dahil sa pag-ibig po ng Panginoon, mga kapatid, siya po ang nagdala. Siya ang nagpasan. Siya po ang nasaktan. Mga kapatid,
Kaya nga sabi ng Panginoon noon sa krus ng Kalbaryo, na po dumanak ang kanyang dugo. At ang sabi ng Diyos, meron na ngayon daan para tao pumunta ng langit. Ito ang aking pag-ibig. Ito ang aking love letter. Ito ang pagpapatunay ng aking pagmamahal sa inyo na hindi pa kunwari kung hindi may katotohanan. Ang totoong pagmamahal ay may kalakip na sakripisyo. Pinatunayan ng Diyos. Saan po niya pinatunayan? Sa krus ng Kalbaryo. Ngayon mga kapatid, nasabi ng Panginoon, meron ngayon daan para ang tao pumunta ng langit. Could you imagine, kamukha po yan this March, di ba? Sa last Sunday ng March, ihugunita ng mundo, yung tinatawag na mahal na araw. Tama ba? Could you imagine? Kung papasilin po natin mga kapatid, alam naman ng tao na may ginawang Panginoon. Tama ba? Alam nila si Kristo. Alam nila na sila dumanas. Ang Panginoon Diyos ay dumanas ng kasakitan. Basta't ko sa mga kapatid, nasabi ng Panginoon, meron na akong ginawa. Nagsakripisyo na ako. Basta't ko sa sabi ng Panginoon, pakinggan niyo po ito mga bisitan po namin. Santo si maraming tao, hindi pa rin nila alam yung tinatawag na kaligtasan. Hindi pa rin nila naunawaan, mga kapatid, na darating yung tayo mamamatay siya, na dapat magkaroon siya ng kasiguraduhan. Na po, pastor, ano pong kasiguraduhan? Kasi nga maraming tao, mga kapatid, hindi sigurado kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa. Yung iba naniniwala na pagkamatay niya, kaya kapagpangang palito-lito yung maging. Hindi po mga kapatid, sa Bible po, ang sabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay nag-absent na sa iyong katawan, haharap ka na sa Diyos. Diba po? Hindi totoo, wala sa Bible mga kapatid na ikaw ay magpapalitaw-litaw dito, hindi. Na po, yun po ay kathang-isip lang. At yun po mga kapatid, tinatawag na pagdadaya ni Satanas sa atin para tayo maniwala na yung patay na po bumabalik. Sa Bible po mga kapatid, isa lamang po yung bumalik na patay. Si Jesus Christ. Diba, sabi nga ng inawit ng tatlo, because He lives. Dahil siya'y nabuhay. Sabi nga ng Panginoon kapatid, dahil kung ang Panginoon Diyos hindi nabuhay na maguli, na po, walang kwentang pangangaral. Walang kwentang salita ng Diyos. Pero dahil ang Panginoon Diyos po'y nabuhay na maguli, pinatunayan niya na kanyang salita ay totoo. Na talagang siya ay Diyos. Na talagang siya ay Panginoon. Di ba sabi niya nung kumakain sila? Di ba? Ang sabi niya, sa ikatlong araw, mabubuhay ako maguli. Di ba? Sabi nga niya, tinanong niya, ang mga disipulo, mahal niyo ba ako? Hindi niyo ba ako ikakaya? Tapos sinuro niya si Judas eh. Ikaw, Judas, ipagkakalulong mo ako. Sabi ni Judas, Panginoon, hindi po ako. Di ba? Hindi ako Panginoon. Pagsabi ko siya, anong ginawa ni Judas? Ibinenta niya ang Panginoon sa halagang 30 pieces of silver. Binenta niya ang Panginoon. Pinagkalulong niya ang Diyos. Tapos si Peter, sinabihan siya ng Panginoon, Peter, darating yung time, ikakahiya mo ko. Di ba? At sa pangatlong beses, ikakahiya mo ko, sabi ng Panginoon, itilaw ko manok. Yun ang tanda. Na po, ng ating salita. Ito nga, naganap. Ano sabi ni Peter? Panginoon, mahal na mahal kita. Hindi kita ipagkakaila. Sapagkat ako'y tagasunod ko. Pero nung dumating, nung ang Panginoon, pinipersecute na siya. Nung ang Panginoon, pinagpapalo na siya. Nung ang Panginoon, pinapasa niya na yung cross. Di ba si Peter lumalapit siya? Nung una, nang lumalapit siya, kaso may nakakilala sa kanya. Ano sabi niya? Uy, di ba kasama ka ng Panginoon Jesus? Kasama ko yung disipulo ka, no? Ano sabi ni Peter? Uy, hindi kilala yan. Di ba? Pangalawang beses, lumayo ng kaunti si Peter, pero sinunod niya pa ng Panginoon, kaso malayo. Tapos, meron na naman nakakilala sa kanya. Meron na naman nakakilala, sabi, di ba ikaw yung kasama ni Jesus Christ? Isa sa mga disipulo niya? Di ba, ando no, ang Panginoon? Ngayon dahil pinagtitingin na siya ng tao. Ano nangyari? Ano sabi ni Peter? Ay, hindi ko kilala yan. Pangalawang beses, hanggang sa pangatlong beses, lumayo na naman si Peter. At may nakakilala na naman sa kanya. At anong ulit sagot ni Peter? Hindi ko kilala yan. Doon sa pangatlong beses, napakalayo ni Peter. Pero alam niyo ba ang Panginoong Yesus, pasan-pasan niya yung krus? Tapos, napatingin siya kay Peter doon sa pangatlong beses na kanyang ikayin nila ang Panginoon. Kahit na malayo siya, alam ng Panginoon kung nasaan siya. Tapos, sa pangatlong beses mga kapatid, yun nga, nangyari na. Yung sinasabi na salita ng Diyos, itinaya ni Peter ang Panginoong Yesus. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid, ikaw,
bilang tao. Ito, generation, dumating po yung punto, maraming mga tao ay hindi na kilala ang Diyos. Naguluhan ng tao. Sino ba talaga ang Panginoon? Kasi alam niyo po ba mga kapatid, si Satanas, gumagawa ng pamamaraan para tayo mag-iba yung paningin natin sa Diyos. Hindi natin makita ang buhay ng Panginoon. No po? Hindi natin makita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang ginagawa po ni Satanas, gumagawa po siya ng tinatawag na disturbance. Gumagawa siya ng tinatawag na confusion. Yung malilito ka, ay, ang dami mga reliyon. Ay, ang dami, ito na siguro. Ay, ito na siguro. Sabi ng Panginoon, nakakalungkot dito, hindi na nagkakilala kung sino talaga ang Diyos. Kaya nga nandito po ang Biblia, mga kapatid, na nagpapaunawa, pinapakilala, sino ba ang Panginoon? Buhay na Diyos, na hindi dapat ginawa ng tao. Kung hindi siya Diyos, na may lalang ng lahat. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, do you really love God? Can you show your love to the Lord? The Lord has shown us His love toward us. Diba? By means of dying in the cross. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, minsan maraming mga tao, abala sila para ayusin yung kanyang figure. Diba tao busy? Yung gusto niya, ayusin niya yung mukha niya. Diba? Yung iba talagang concern sa looks. Diba? Yung mga walang ilong, nagpapalagay ng ilong. Yung bango, pinapatapos yung ilong. Tama? Yung walang kilay, nagpapatato ng kilay. Diba? Yung mga ganun eh. Diba? Yung iba, dito eh, diba? Yung dito, tinatanggal yung dito. Diba? Iba-iba eh. Concern na concern kasi yung tao sa mukha niya. Sa physical appearance niya. Masyado siyang busy. Ngayon mga kapatid, sabi ng Panginoon, maraming tao yun. Concern na concern sa figure. Ito nga, figure. Diba? Lubog ng katawan. No po, concern na concern ng tao. Saan mga kapatid? Yung bang, baka hindi nila ako tanggapin. Ng kaibigan ko. Na bang kakilala ko, kaya anong gagawin ko? Aayusin ko ang aking sarili. Diba? Yung bang magpupursige ka, parang tanggapin ka lang ng tao. But the question is this, mga kapatid, meron na kaya sa atin, nag-isip tayo, paano kaya tayo tatanggapin ng Panginoon? Minsan, after tayo kung ano sasabihin ng tao. Ang naganda mo, galing-galing mo, bagay mo yan. Diba? Gumagwapo ka dyan. Minsan, gusto natin narinig yun. But the question is this, mga kapatid, sa paningin kaya ng Diyos, naiisipan mo na ba kung paano ka tatanggapin ng Panginoon? Minsan sa tao, nag-aayos ka. Gusto mo na matanggap ka ng tao, nag-aayos ka. Tama ba? Magbabago ka, magdadayat ka. Tama? Talagang i-improve mo yung sarili kasi bakit gusto mo ma-accept ka ng kapwa mo tao? But the question is this, mga kapatid, pagdating sa Panginoon, meron tayong kailangan gawin. Tama mo ba? Yes, nandoon ang pagmamahal ng Diyos. Pero para ikaw, mga kapatid, sa tingin mo, na parang ikaw ay tanggapin ng Panginoon, yes, sa totoo lang, meron ka dapat gawin. Anong kailangan mo dapat gawin para tanggapin ka ng Panginoon? Lumapit sa Kanya. Pwede ba tanggapin yung hindi lumalapit? Ha? Pwede ba tanggapin yung hindi lumalapit? Sabi mga bisita, andun ang pag-ibig ng Panginoon. Pero kung ang tao ay hindi lalapit sa Diyos, paano niya madadama ang pag-ibig ng Diyos? Diba? Sabi ko nga mga kapatid, na po, minsan ang tao, ang dami niyang pinagdadaan ng pagsubok, karamdamang problema. Minsan na-stress ka na. Minsan parang bang nababaliw ka na. Minsan yung iba na-addict na sa ibang bagay. Tama? Meron kang addiction sa drugs, addiction sa pagnanakaw, addiction sa pagsusugal, addiction sa paninigarilyo, lahat sa alak. Tama ba? Ngayon nasabi ng Panginoon mga kapatid, nais ng Panginoon, ayusin ang buhay mo. Nais ng Panginoon na baguhin ka. Nais ng Panginoon mga kapatid, ikaw ay magkaroon ng panibagong pag-asa. Paano po mangyayari yun? Mangyayari po ba yun kung ikaw ay hindi lalapit sa Panginoon? Pwede ba mangyari yun? Hindi ka lumalapit sa Panginoon, aayos ang buhay mo, gaganda ang buhay mo, papayapa ang buhay mo. Hindi mga kapatid. Tama? Minsan nga, maraming tao sabi nila, Pastor, gusto kong humaba ang aking buhay. Ay ano ang aking ginagawa? Ako'y nagpapakasama. Kasi sabi ng kasabihan, kapag masamang damo, mahirap mamatay. Matagal mamatay. Mali po yun mga kapatid. Diba? Sino gusto maging masamang damo dito? Di ba napaka-pangit kapag masamang tao ka? Alam niyo sa totoo lang kapag masamang tao ka,
mapadali ang buhay mo. Eh, bakit mapapadali, Pastor? Kasi magkakaroon na ng maraming kaaway. Hindi ka magkakaroon ng kapanatagan. Tama? Yung balisa ka, baka meron kang kalaban, binalang baril, babarilin ka. Eh dahil meron kang ginawang kalokohan, alam mo, baka babalikan ka. Nandun yung kaba. Kaya sabi ng Diyos, mali po yun. Ano kailangan gawin para ikaw ay maba ng buhay? Kailangan lumapit ka doon sa umahawak ng iyong buhay. Sino pong umahawak ng buhay natin? Sino nagpahiram ng buhay natin? Panginoon. Nako, Panginoon naman nagpahiram. Panginoon, mga kapatid, siya'y nagkaloob ng pagkakataon na tayo mabuhay sa mundong ito. Na bagamat mahirap, bagamat marami tayong pinagdadaanan, bagamat minsan parang hindi na natin kaya. Kaya nga sabi ng Yes, hindi mo nga kaya, kaya dapat lumapit ka doon sa may kaya. Sino may kaya ng buhay natin? Diba? Kaya nga ang gusto kong yung pasaysin, mga kapatid, kailangan lumalapit tayo sa Diyos. Kailangan nagkakaroon tayo ng tinatawag na pag-ayos para tanggapin tayo ng Panginoon. Hindi tayo mag-aayos, mga kapatid, para tayo pumunta ng langit. Ang kailangan na natin gawin, mga kapatid, para tayo pumunta ng langit, magsisi ka ng iyong kasalanan. Aminin mo na hindi mo kayang iligtas sa iyong sarili. Tingnan mo ang iyong kalagayan. Malayo sa paningin ng Panginoon. Pero, nandoon po ang pag-ibig ng Diyos. May binibigay na regalo. May binibigay na pag-asa. Kung sino man ang lalapit, magsisisi at tatanggapin si Kristo sa kanilang puso. Kaya sa aming mga bisita, ang pinakamagandang balita, ang pinakamagandang mangyari, pwede mangyari sa inyong mga buhay kapag po kayo ay nagdesisyon na lalapit sa Diyos, magsisisi ng inyong kasalanan at tatanggapin siya sa inyong puso bilang inyong sariling tagapagligtas. Alam niyo po ba ang Panginoon, ang pagpunta sa langit hindi po reliyon. Kahit ano man ang reliyon mo, hindi ka madadala sa langit sapagkat walang reliyon na nagtao sa ibabaw ng krus. Na po, ang sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay mo ng bawat isa, ako lang ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan, kung sino man at tatanggapin ako. Ang sabi ng Panginoon, siya'y magkakaroon ng panibagong buhay doon sa langit. Magkakaroon ng tunay na kapayapaan, magkakaroon ng tunay na pag-ibig, tunay na kasiyahan sa kanyang buhay. Bakit? Kasi nga yung buhay na meron kang kasiguraduhan. Diba? Diba yung tao minsan nababalisa siya? Kung ano yung bang minsan, pumupunta tayo sa sinuntyaga, di ba? Pag maglalagay ka ng bulaklak, pinapasyalan mo siya. May nakasulat doon, sabi niya, rest in peace. Di ba? But the question is this, payapa kaya talaga siya? Kasi kung manyang kaluluwa ay nasa impyerno, hindi payapa. Awa? At take note, mga kapatid, tayong buhay, wala tayong magagawa doon sa namatay na. Na kung kanyang kaluluwa ay pupunta pa ng langit, hindi, tapos na. Sapagkat sabi ng Diyos, kung ang tao bago siya mamatay, hindi siya nagsisi, hindi niya tinanggap ang Panginoon sa kanyang puso, doon siya sa impyerno. Kasi po, isa lamang ang daan patungo sa langit. Dahil tayo under sa biyaya, ang Panginoon na bayubay sa bawah ng krus. Na po, may pasubali ang Panginoon. Habang buhay ka, kailangan ka na makinig. Habang malakas ka, kailangan mo na akong tutuhanin. Habang may pagkakataon ka, kailangan mo na akong seryosohin. Sa pagkakatamatayan, siguradong darating sa tao. Kaya sa aming mga bisita, napakasimple lamang po nais ng Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Aminin natin ang ating pagkakamali. Yung word na acceptance, aminin natin. Tanggapin natin. Ay, oo nga, tama po kayo, Panginoon, mali ako. Pwede ba natin sabihin na tama ang Diyos, mali tayo? Minsan maraming tao nangangagulo, hoy, hindi, kung tama, ay, sino mali? Hindi, pastor ako. Ganyan ang tao eh. Pipilit na yung sarili na. Diba? Pipilit na yung kalokohan. Pipilit na yung kasyasa ng buntok. Diba? Kaya sabi ng Diyos, accept. Tanggapin mo. Kailangan mo ang Panginoon. Ang mundo, mga kapatid, kung unang tinatawag na stress. Hindi, pastor, magaling ako. Ay, pastor, mga abilidad ako. Ay, pastor, masikap ako. Ay, pastor, diba? Yung pa meron ako tinatawag na hard work. Sabi ng Diyos, wala yan. Sapagkat ako lang talaga may hawak ng buhay. Sabi nga ng payo, nasa akin ang desisyon, ikaw ay be blessed.
Nasa akin ang Panginoon kung ikaw ay aal. Nasa akin ang sabi ng Panginoon kung ikaw magkakaroon ng panibagong buhay sa langit. Hindi mo kakayanan ng Diyos. Kaya sa buhay ko ng bawat isa, may ilagay sa ating puso at kaisipan, kailangan natin ang Panginoon. Dapat, mga kapatid, kilala natin ang Panginoon. Kilala niyo ba ang Diyos? Sino may kilala ang Panginoon dito kapag may kailangan siya? Sino may kilala ang Panginoon dito kapag may sakit siya? Hindi, mga kapatid, dapat sa lahat ng pagkakataon, kilala natin ang Diyos. At yung Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ang Diyos natin, mga kapatid, wala siyang hindi kaya. Bakit? Kasi Diyos yan, totoo. Ang Diyos natin hindi natutulog. Tama? Hindi natutulog ang Diyos, buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, kailangan natin patuloy na kilalanin ng Panginoon. Inuulit ko, mga kapatid, marami mga tao busy sa kanilang appearance. Busy sa kanilang figure. Para tanggapin lang ng tao. No po? Ito pong katanungan. Tayo kaya ang gagawin natin para tanggapin tayo ng Diyos. Pero tayo kailangan gawin. Ano kailangan natin gawin? Lumapit sa Kanya. Magsisi ng kasalanan. Tanggapin si Kristo sa ating puso. No po? At maglingkod tayo sa Kanya. Nais na Diyos. No po? Kaya sa aming mga bisita, mga kapatid, kailangan ka na magsimula ngayon. Pastor, kailan ko gagawin yan? Ngayon na! Huwag mo nang ipagpabukas. Kasi nga sabi ng Panginoon, ito na ang araw. Araw ng kaligtasan. Ito na ang araw na ikaw ay magbago. Ito na ang araw na ikaw ay lumapit. Kasi po, tao, bakit yung sinasabi dapat ngayon na? Kasi maraming tao, lagi yung sinasabi, saka na lang. Sa susunod na lang po. Kailangan ko tutuki. Di ba? Kitang kaya tutuki na, alayang katuki. Di ba? Kasi bakit? Lagi na lang sa susunod. Next time, next time. Ang sabi ng Panginoon, paano kung wala ka ng next time? One, naisip nyo na po ba yun? Paano kung wala ng bukas? Paano kung wala ng susunod? Ano tinutukoy ko po dito, mga kapatid? Paano kung namatay ka na? Kasi sabi ng Biblia, hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung malakas pa tayo. Ito nga lagi ko sinasabi, minsan ang dami natin plano. Pupunta ako dito, pupunta ako dito, pupunta ako. Sabi ng Panginoon, minsan natulog lang, hindi na nagising. Minsan naglalakad lang, naksidente. Minsan nakaupo lang, natake. Di ba? Kasi bakit, mga kapatid? Hindi natin nahawak ang buhay. Kaya sabi ng Diyos, kailan pa ba ako lalangit? Kailan pa ba ako magmamahal sa Panginoon? Kailan pa ako magiging totoo sa Kanya? Sabi ng Panginoon, umpisahan mo na ngayon. Start now. Start while you can. Start while you have the time. Ako, kayong mga kabataan, start now, start young. Ang paglilingkod sa Panginoon, umpisahan nyo na habang bata pa kayo. Huwag niyo sabihin, Pastor, magliliwali muna ako, saka na lang kapag matanda na ako. Doon na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Para ba yun ang nagtanong sa akin Pastor, ako, lalapit na lang muna ako sa Diyos kapag malapit na ako mamatay. Kapag yung last minute ko na lang, doon na ako lalapit sa Kanya. Bisa ng tao, no? Talagang parang weird. Huh? Doon ka palang lalapit? Kasi Pastor, gusto ko muna mag-enjoy sa buhay ko. Gusto ko munang maging masaya. Pinipigilan ba tayo maging masaya ng Panginoon? Sa tingin niyo, pinipigilan ba kayo maging masaya? Ha? Kasi, yung ibang tao, mali yung definition na yung tinatawag na maging masaya. Mali yung kahulugan nila. No po, yung iba kasi nagiging masaya sa kasalanan Nagiging masaya sa kalokohan. No po, nagiging masaya sa mali. Ngayon, nasabi ng Panginoon, hindi kita pinipigilan maging masaya. Yan ang kasiyahan ko, itama mo. Iwas mo yung kasiyahan. Gusto ko yung maganda. Yung maayos. Sapagkat nga sabi ng Panginoon, kapag maayos, may blessing. Kapag hindi maayos, may pagpapalo. Ako, kaya sa buhay ng bawat isa, mga kapatid, unawain po natin, intindihin natin ang kalooban ng Panginoon. Nandun pa ba
ang iyong pagmamahal? Nandun pa ba ang iyong pag-ibig sa Kanya? Kilala mo pa ba ang Panginoon sa inyong mga buhay? Marami mga kabataan, inuulit ko, busy sa paglalaro, busy sa gadget, busy sa basketball, busy sa barkada. Walang oras pagdating sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kailan mo ko bibigyan ng oras kapag mapilay ka na? Kapag pa tuyo na yung utak mo? Di ba yung iba, lumalapit sa Panginoon kapag ganyan na? Natuyo na yung utak eh. Bakit natuyo? Natuyo sa bisyo. Di ba? Kaya naman yung iba, sabihin daw, ay memory yan dahil kay Bible. Ulit tepe na niya, may Bible eh. Di ba yung iba kasi ganun yung termino nila eh. Ay, kayo mag-Bible, mamulit kayo kasi nakita, memory siya kay Bible. Ali, malangin na yung utak, kanya nilapit siya kay ay, yung manyamasan niya. Kung bagay kayong sakit, yung pang stage 4 cancer, yung stage 4 cancer, doon sa lumalaban. Paglimpasan niya pa. Diba? Talagang kasi nagmamagayon na, makaluhod siya, mag-upisa ka na, ganyan talaga, Kaso, stage 4 cancer na eh. Hindi niyo kumain sinasabi ko? Yung bang kapag huli na ang lahat, doon ka lalapit. Kaya sabi ng Diyos, hey! Huwag natin hayaan mahuli ang lahat bago ka lumapit. Kailangan ka na lumapit. Ngayon, lumapit na tayo ngayon. Sa aming mga bisita, maraming salamat. Pinahulakan niyo po ang aking paanyay. Mga Mercado family. Mercado family lahat yan, no? Ano? Mercado family. Maraming salamat. Welcome po kayo sa simbahan po ito. Nakikita niyo dito, meron kami mga related goods kasi may nagbibigay eh. Mamaya yan, magre-repack pa. Kasi hindi nakapag-repack kahapon. Na po? Dito po, ganito po kasi yung gawa ng simbahan. Na po, sa nila, sa ko sila. Dito po ulit. Ganito po kasi yung gawa ng simbahan. Na po, na ano? Kailangan ipadama ang pag-ibig. Kailangan ipadama ang pagbibigay. Kailangan ipadama mga kapatid, yung kasiyahan na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Na po kaya ginagawa mga bagay nito for what reason? Para lamang ang tao lumapit sa Panginoon. Kaya sabi po ng Panginoon mga kapatid sa buhay ng bawat isa, kailan ka gagawa ng aksyon? Kailan ka gagawa ng desisyon? Kailan ka, mga kapatid, magtatapat sa Diyos? Kailangan ayusin na natin. Minsan marami mga tao, umiiyak, balisang-balisa. Diba? At ano, nakakaranas ka ng mga bagay na yan. At ano, nakikita mo ba ang pangungusap ng Diyos? Nakikita mo ba, mga kapatid, na meron kang dapat gawin sa Kanya? Kailangan meron kang gawin. Anong kailangan natin gawin bilang tao? Magpasubmit sa Diyos. Alam mo yung word na submit? Yung bang yayoko ka? Mahirap sa tao, mahirap kadalasan sa mga tao, ganyan eh. Diba? Taas noo, kahit kanino. Diba? Mayabang! Ganyan ang tao. Sabi ng Panginoon, depende sa akin ka. Hindi uubra yan. Meron kayong kailangan? Sabi ng Panginoon, meron kayong kailangan? Kailangan ka magpakumbaba. Meron na ba kayo nakita lumalapit na mayabang? Tapos, nung humingi ng pabor, na po, hindi mo pinagbigyan kasi bakit? Walang pagpapakumbaba. Walang pag-amin. Walang pagsabihin natin pagpapasakop. Diba? Hindi mo mapahiram yung ganun, hindi mo matutulungan yung ganun. Bakit? Kasi nga, hindi niya nakikita kanya sarili. Hindi niya nakikita kanya sarili, mga kapatid, na nandoon na kailangan siya magpakumbaba. Yung bang, kailan ba natin naaminin yung Lord? Hindi ko kaya. Nahihirapan na ako. Kailangan kita. Hindi man natin sabihin sa Panginoon yun. Nare-realize mo ba yun yung tumarang niyo yung punto, Lord? Kailangan kita. Kasi hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako. Kaya kailangan kita. Isa ka sa mga tao sinasabi mo, Lord, kaya ko pa. Kaya dyan ka muna ha. Subukan ko muna yung galing ko.
Subukan ko muna yung mga abilidad ko. Subukan ko muna yung mga talento ko. Kaya ka muna, nasa tabi ko na kita. Tawagan na lang kita kapag may kailangan. Kaya ko pa eh. Meron pa akong kumpare. Andiyan pa si Mayor. Andiyan pa si Kapitan. At may kakilala pa akong mga engineer, mga kapulisan. Kaya Lord, diyan ka muna. Siya ka ba doon? Naaasa sa iyong sarili. Alam niyo ba, ano yung pinakagusto ng Panginoon? Umasa tayo sa Kanya. Ano po yung ibig sabihin ng umasa? Yung ba magiging tamad ka na lang? Hindi ka na magtatrabaho, aasa ka na lang sa Panginoon? Hindi gano'n. Kasi sinutukoy ng Panginoon. Umasa ka sa Kanya, nakakayanin mo yan. Umasa ka sa Kanya na ang Diyos magpapadala ng tulong. Umasa ka sa Panginoon ng Diyos, mga kapatid, Magbibigay ng karunungan. magbibigay ng malawak na pangunawa, magbibigay mga kapatid ng mga abilidad, i-extend niya ang kanyang kamay. Bakit? Kasi nga ikaw ay umaasa sa Kanya. Kaya sa oras ito mga kapatid, sa mga pananalita na binitawan sa likod ng pulpito, nakita kaya natin ang ating sarili. Ano ng Panginoon? Gano'n pa na kaya kalayo sa akin? Hindi katalo man eh. Ano po? Gano'n pa na kaya kalayo? Pastor, ang Panginoon nga lumalayo sa akin? Hindi. Sino lumalayo? Ang Diyos o ang tao? Tao po. Kasi ang Diyos hindi nakakalimot. Ang Diyos, feel me lang eh. Sabi nga ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, ako'y lalagay sa iyo. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, sa oras ito, gano'n pa nakalayo sa Diyos? Kaya nga sabi ko nga po kanina, anong kailangan natin gawin? Lumapit sa Kanya. Umagbang tayo. Makakapunta po ba kayo dito kung hindi kayo bumakot? Tama? Makakapunta po ba kayo dito kung hindi nyo inakbag yung paa nyo? Meron ba nagbitbit sa inyo, binuhat ka? Tama? Yun yung kailangan eh. Yung meron kang kailangan gawin. Umakbang ka, bumangon ka, maghanda ka. Ano po? Higit sa lahat, ihanda natin yung ating puso. Na sa ating paggawa, na sa ating pagkikinig, sa ating pagganda, makita na talagang tayo Ay naglilingkod sa Panginoon. Kasi po maraming tao, makita, mata lang. Pakitang tao. kapag may nakakakita, wala. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ito lang yung sinasabi. Sa simbahan po ito, isa lang audience natin. Panginoon. Hindi ka nandito talaga kay Pastor. Hindi ka nandito para magpasikat kay Brother kay Sister. Hindi. Nandito tayo lahat. Para mapasin tayo ng Diyos. Para makita tayo ng Panginoon. Lord, hindi ako kabilang doon sa mga tao hindi ka kilala. Hindi ako kabilang doon sa mga tao walang oras sa'yo. Hindi ako kabilang sa mga tao nagpapanggap lang. Ako ay kabilang. Sa totoong naglilingkod sa iyo. At tayo sa oras ito. Isa kaya tayo. Pwede ba natin sabihin, Lord, isa ako doon. Lord, ibilang mo ako doon. Lord, ilagay mo na ako ay iyo. Na po? Pwede kayo masabi natin sa Panginoon, Lord, ibilang mo na ako ay iyo. Lord, hindi ko pagbabayarin buhay ko sa iyo. Lord, yung oras ko sa iyo. Kaya nang gagawin ko, every Sunday, magbibigay ako ng oras sa iyo. Hindi naman maabot oras, konting minuto lamang, ang nais ka ng Panginoon. Hey! Ang tanong! Willing ka ba na maglingkod sa akin? Willing ka ba magpagamit sa akin? Willing ka ba na buksan ang iyong bibig at awitan mo ko? Purihin. Nakagaya ng choir, ano sinabi nila? Hallelujah, 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 salam. Diba? Yung gloria, yung luwalhati, ibigay natin sa Diyos. May nakasulat po dito, may nakasulat. Ano pinakasulat? Basahin nyo nga. Nalibigin? Preeminence. No? Pag sinabi preeminence, mga kapatid, ang ibig sabihin, that in all things she might have the preeminence. Ano ibig sabihin? Sa lahat ng bagay dapat, una ang Diyos. Una ang Panginoon. Di ba? Yan po ang ibig sabihin. In all things, dapat una ang Diyos. Ano man ang iyong emotion, iuna mo ang Panginoon. Ano man ang iyong pangangailangan, iuna ang Panginoon. Ano man ang iyong pinagdadaanan, iuna pa rin ang Panginoon. Kasi bakit? The Lord must be the first. Kaya lagi natin sinasabi, God first. Diba? God first. In all things, He might have The preeminence. Patunayan natin sa ating mga sarili na unahin natin ang Diyos.
sa aming mga bisita, inuulit ko, pinakakailangan natin gawin, lumapit sa Diyos. Humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, tanggapin si Kristo sa puso natin, at maglingkod tayo sa Kanya. Gawin po natin ito. Sa mga members, ipagpatuloy natin ang ating paggawa. Ipagpatuloy natin ang ating pagsasakripisyo. Ipagpatuloy natin, mga kapatid, yung ating pag-aambag, no po, yung ating lakas, yung ating kagalingan, kung ano ba ang ating magagawa sapagkat tayo po'y inaasahan ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, tawag ng Panginoon, ano magiging desisyon mo? What will be your decision? Ano yung magiging answer mo sa Panginoon? Kasi maraming tao, nakinig, pero hindi inunawa. Kaya ano nangyari? Walang naging desisyon. Pero kung talaga nakinig ka, kung talagang inunawa mo kalooban ng Panginoon, magdedesisyon ka. Lalapit, hingi ng tawad, tatanggapin ng Panginoon sa iyong puso. Kaya mga members, ang kailangan natin gawin, mas talo tayo maging tapat sa Panginoon. Nilip ko sa bawat sa tayong lahat tumayo sa sunod, please. Sige po, just bow your head. Close your eyes. Wala mong titingin, sino patabi? Kasi sa oras na ito, ang Diyos na nakatingin sa iyo. Tinitignan ka ng Panginoon. Dito kaya talaga ito para maglingkod. Dito kaya talaga ito para makinig. Nandito kaya talaga ito para purihin ako sa kanyang buhay. Ang Diyos po, hindi siya tumingin sa panlabas. Tumitingin ang Panginoon sa puso. Kaya sa oras ito, mga kapatid, ikaw ay magnilay-nilay. Lalo-lalo po sa aming mga bisita. Meron tayong kailangan gawin desisyon. Meron tayong kailangan gawin sa ating mga buhay. Hindi kita maliyas ang Diyos na kapagligtas, makapangyarihan. Pero kung ang tao hindi lalapit, kung ang tao hindi tatanggap, kung ang tao hindi niya aaminin ang kanyang mga pagkakamali, sabi ng Panginoon, hindi kita maliligtas. Kasi sabi ng Panginoon, binigyan kita ng sariling isip na magdidesisyon, sariling isip na kung ano ba ang yung dapat gawin. Kaya sa oras po ito sa aming mga bisita, ano magiging desisyon nyo? Pwede ba kayo lumapit sa Panginoon sa oras ito? Kung gusto nyo lumapit sa Panginoon, bakit hindi mo yakbang yung mga paa? Lumapit ka sa Kanya. Sige po, dito, lapit kayo. Mga bisita po namin. Dito po kayo sa harapan. Ang mga bisita, lapit po kayo.